Bawat lugar ay halos may kwentong kababalaghan at misteryo. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi pati na rin sa buong mundo. Ngunit bihira lamang ang mga taong may kakayahang makakita, makarinig, makadama ng mga bagay at pangyayaring kakaiba at mahiwaga. Ilan lamang sa atin ang may kakayahang makausap ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sila yung mga taong bukas ang third eye o ikatlong mata. Marami ring nakakikilabot na karanasan ang naiengkwentro ng mga taong ito na madalas ay hindi natin pinaniniwalaan at kung minsan pa nga ay ating tinatawanan lamang. Halina't pakinggan natin mga ka-Fire Eye ang nakasisindak na kwentong naganap pa umano noong dekada 60. Ayon sa letter sender nating nagpapatago na lamang sa pangalang Jorge. Ito ang kwento kung paanong nakilala ng 16 na taong gulang na batang si Jorge ang isang 16 anyos na dalagita mula sa baryong katabi nila. Taong 1963. Nagkakilala kami ng isang dalagita na tatawagin ko na lamang na Lupita. Ilang linggo lamang bago bumagsak ang nababalitang uhaw sa dugo na kulto na kumikilos sa aming baryo. Ito ang kwento kung paano kami naging magkaibigan at kung paano niya ipinagkatiwala sa akin ang mga impormasyon tungkol kay Magdalena na kilala bilang ulo o madrina ng kultong naghatid ng matinding perwisyo noon sa aming baryo at maging sa mga karatig pang lugar. May isang nakahiwalay na tila bahay aliwan sa dulo ng kalye na nakaakit sa akin. At sa isang pagkakataon, naglakad ako sa 2 o 3 block lagpas sa aming ligtas na lugar upang tingnan ito. Masyado pang maaga at marami pang nangyayari roon. Pero kumuha kami ng mga kasama ko ng mesa at umorder ng alak. Nagsimulang mag-ikot ang mga babae para alamin kung ano ang gusto namin. Hanggang lumapit sa akin ang isang batang babae na may inosenteng muka. Ngunit nagulat ako nang bigyan niya ako ng nakakalukong ngiti. Naging magkaibigan kami. Ng mga sumunod na buwan, tagsibol ng 1963, pumunta ulit ako doon sa bahay aliwan para lang makita siya at binilihan ko siya ng inumin. At kahit na hindi siya umiinom, ay kailangan niyang umupo sa tabi ko. Maya-maya, binayaran ko na lang ang kwarto para lang makapag-usap kami. Ilang beses na may kumatok sa pinto. At kung gusto ko raw ng mas mahabang oras, ay kailangan kong magbayad ulit. Ni minsan ay hindi ko siya hiniling na makipagtalik sa akin. At hindi niya rin naman ako inalok. Nalaman ko na siya ay isang kung tawagin ngayon ay 6 live mula sa kabilang baryo. Masyado pa siyang bata para maging isang profesional na puta at malinaw na siya ay pinidit lamang sa mundo ng prostitusyon upang protektahan ang kanyang pamilya. Bigla ay binalikan ko sa isip ang mga naunang pangyayari bago ko pa siya makilala. Nagsimula ang 1962 hanggang 1963 na pagpasok ko sa eskwela. Karamihan sa amin ay nagsimulang mag-aral ng magkakasama bilang mga elementary student noong 1952. Humigit kumulang kalahati ng mga batang lalaki ay mula sa medyo may sinasabi sa buhay ng mga pamilya. Bagamat nagalit sa amin ang mga pampublikong paaralan, marami pa rin ang aming mga kaibigan.
Madalas kaming makipag-away noon para makuha ang respeto nila. Kaya naging matigas ako, matapang at matibay sa pakikipagsukatan ng lakas. Maliban sa pagiging kilala bilang mga batang siga sa baryo namin, ang tunay na kadahilanan ay kung ikaw ay isang atleta o hindi. Ako ay isang atleta at ang aking tiyuhin ay ang coach namin na nagpahirap sa akin ng doble. Sinanay niya ako na maging mahusay sa loob at labas ng field. Ang lahat ng mga batang nag-aaral sa paaralan namin ay mga kilalang atleta at ang mga batang lalaki sa pangkalahatan ay matatalino at mahilig makipagsapalaran. Nabusog namin ang aming mga umuusbong na libido sa mga paminsang-minsang paglilibot sa hangganan patungo sa tinutukoy kong bahay aliwan. Narinig namin lahat ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon at dala ng kuryosidad, hinanap namin yon. Iniisip namin kung ang alin man sa aming mga narinig ay totoo at kailangan naming makita para sa aming mga sarili. Ang hindi ko alam ay isang organisadong sindikato ng krimen ang nagtustos ng mga babae sa mga bahay aliwan. Ang mga batang babae ay hindi kailanman pinayagang manatili sa anumang isang hangganan na bayan ng higit sa isang buwan. Sa ganoon paraan, hindi sila maaaring umibig sa sinuman sa mga lokal na lalaki o subukang iwanan ang kanilang pagiging profesional na puta. Pagkatapos ay mayroong mga kagaya ni Lupita na hindi pag-aari ng sindikato at kailangan magbayad para sa espasyo sa isang bahay aliwan at para sa isang silid. Tuwing Biyernes ng gabi, nagkikita-kita kami ng mga kaibigan ko at pagkatapos ay sabay-sabay kaming magtutungo sa bahay aliwan. Ang nasabing lugar ay nasa daan patungo sa dalampasigan, patungo naman sa silangan palabas ng amin. Sa pagkakaalala ko, tila 5 o higit pang milya sa labas ng bayan. Ngunit maaaring higit pa. Nang makita namin ang mga ilaw ng bahay aliwan, kumanan kami. Tumambad sa amin doon ang isang maruming kalsada at pagkatapos ay dumaan naman kami sa isang kalsadang puro lubak. Ang kalsadang iyon, tulad ng isang minahan, ay maaaring mabilis na sirain ang suspensyon ng isang sasakyan kung hindi maingat ang nagmamaneho. Ang mga ilaw ng bahay aliwan ay tila lumikha ng isang ethereal na tanawin at isang kumikinang na simboryo sa ibabaw nito. Mula sa malayo, ito ay parang isang surreal na karnabal na may mga ilaw ng bawat kulay. Kumikislap na mga palatandaan at musikang dumadagungdong mula sa entablado kung saan nagsasayaw ang kanilang mga mananayaw. Sa magkabilang gilid ng pangunahing kalye ng kabilang baryo na hindi simentado ay mayroong isang pangalawang kalye at mga tawiran na kalye kung saan ang maliliit na silid ay inuupahan ang mga babae para sa kanilang paggamit sa pakikipagtalik. Ang mga kalapating mababa ang lipad kung ituring ng lipunan ay yung mga babae mula sa edad na 50 at maaaring mas matanda hanggang sa napakabata. Naaalala ko noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung paano nila maipagkakasundo ang maraming relihiyosong mga imahen na nagpapalamuti sa mga dingding
ng kanilang mga silid sa pakikipagtalik. Hindi ba sila natatakot na mapunta sa impyerno tulad ng itinuro sa amin sa paaralan? Gayunpaman, nang ako ay tumanda at lalo nang pagkatapos ko makumpleto ang aking pag-aaral sa kolehiyo, ay bumalik ako sa nasabing lugar. Nagkaroon ako ng malaking habag at pag-unawa para sa mga babae ngayon. Marami sa mga babae may mga anak na kasunod na naghihintay sa labas para sa kanilang mga ina na magsagawa ng negosyo. Hihilingin sa kanila na lumabas ng silid at pumunta sa kalye at tatawagin muli pagkatapos magsagawa ng negosyo ang kanilang ina. Bihira kaming pumasok noon ng mga kaibigan ko sa napakataas na pwesto dahil sa takot na makilala kami ng isa sa mga kumpare ng aming mga ama. Malaking bilang ng aking mga kaibigan ang nagkaroon ng kanilang unang sexual na karanasan sa mga kasambahay ng kanilang mga ina. Minsan ay napagtripan ako ng isang lasing na matandang mayaman, ngunit agad niyang hinila palayo sa akin ang kanyang mga kasama. Mabuti na lamang at hindi ako nasaktan. Napakabilis ng mga pangyayari, kaya halos wala akong oras noon para sumuntok. Noong mga taong iyon, ako ay isang matangkad na binatilyo na may maangas kong pumorma. Palaging nakasuot ng usong kamisita at pantalon. Ganyan ang pananamit ng mga astig na batang lalaki noon, kaya kami minahal ng mga babae sa kabaret. Alam nilang kadalasan ay may mga pera kami sa aming mga bulsa. Namumugod tangi kami at palaging pinipili sa lahat ng mga customer. Palibasa ay malinis kami at mabango. Kapag kami ay papasok sa isang kabaret na madalas ay isang grupo ng 4 o higit pa, natutunan namin na huwag umupo sa masyadong malapit sa entablado. Ang bawat isa sa 4 o 5 pangunahing kabareta o bahay aliwan ay may ilang bouncer, pati na rin ang isang lalaki sa harap na naglalako sa mga oras ng pagsisimula ng palabas. Kilala nila kaming lahat at maganda ang tip namin sa kanila. Ang pinakamahusay sa pagtatanghal ay mula sa malalaking lungsod at palaging nagsisimula pagkatapos ng hating gabi. Balik tayo sa babaeng naging kaibigan ko na mula sa kabilang baryo. Seryoso kaming nag-uusap. Minsan ay tinanong ko siya kung saan ang tahanan nila ng kanyang pamilya. Napuno ako ng kuryosidad, kaya naman naglakas loob akong magtanong sa kanya. Bakit ka nagtatrabaho bilang isang patutot dito sa lugar na ito, Lupita? Ipinaliwanag niya na napilitan lamang siyang pumasok sa prostitusyon dahil ang kanyang pamilya ay binihag ng isang grupo ng kampon umano ng demonyo. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod upang maprotektahan ang mga ito. Nalaman ko ring halos magkaedad lamang pala kami. At siya ay pinilit sa prostitusyon ng isang kakaibang relihiyosong kulto na sumakop sa kanilang baryo. Noong mga panahong iyon, mahirap para sa akin na maunawaan kung ano ang isang kulto. Naging mahirap para sa akin na paniwalaan ang kanyang mga kwento. Ngunit gusto ko pa ring marinig ang mga iyon. Napakaraming taon na ang lumipas at halos hindi ko na matandaan ang pangalan niya. Kaya Lupita na lamang ang itinawag ko sa kaibigan kong iyon. Sa kanyang silid na ibinahagi niya sa iba pang mga kababaihan ay nagpakita ng mga relihiyosong larawan ng mahal na birhen, kasama
ang maliliit na estatwa ng mga santo katoliko. Paanong sa klase ng trabaho mo ay naniniwala ka pa rin sa Diyos? Nagulat ako nang bigla siyang umiyak. Ipinaliwanag niya na naniniwala siya at nananalangin sa Birhen na protektahan ang kanyang pamilya, na huwag patayin ng mga bumiyag sa mga ito, na ang kulto ng magkapatid na Hernandez. Inilarawan ni Lupita ang baryo nila bilang isang ejido ng hindi hihigit sa 20 pamilya na may kabuuang humigit kumulang 75 katao. Ang sistema ng ejido noong 1960s ay mayroong maraming matabang lupa at tubig sa mababang lugar sa tabi ng ilog na umaagos pababa mula sa mga bundok. Ang baryo ni Lupita ay walang formal na pamahalaan, walang tagapagpatupad ng batas, walang simbahan at walang paaralan noong 1962. Pinili ng mga ehidataryos ang kanilang pamumunong konseho na gumawa ng sarili nilang mga patakaran at namuhay ng tahimik. Buhay komunal na nagbibenta ng kanilang mga tanim na mais sa mga ahente ng gobyerno na dumaraan doon upang bumili ng kanilang mga ani. Maayos naman ang lahat sa lugar namin. Hanggang sa dumating sina Santos at Hernandez doon. Hindi malinaw kung bakit pinili nila ang aming baryo para sa kanilang operasyon. Ngunit ang dalawang magkapatid, na kriminal pala, ay nagpanggap na mga matapat na tagasunod o lingkod ng isang makapangyarihang diwata. Ang mga kababaryo ko ay hindi nakapag-aral at hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya ang kanilang mga isipan ay madaling manipulahin upang maniwala sa napakalaking pabulan ng ginto sa aming baryo. Sa aking 40 taon na paglalakbay sa labas ng bansa, nakaengkwentro ako ng maraming kwento ng mga nakabaon na kayamanan, lalo na sa mga kuweba. 14 na taong gulang daw si Lupita nang dumating ang magkapatid na Hernandez sa baryo nila. Agad siyang napansin ng mga ito dahil sa taglay na gandang kaakit-akit na babagay umano sa kwadra ng mga puta. Nakumbinsi ng magkapatid ang kanyang mga magulang na dapat siyang pahintulutan na makipagtalik sa mga ito dahil iyon daw ay kalooban ng mga Diyos. Tiniyak na magkapatid na Hernandez sa mga taong naninirahan sa lugar ni Lupita na sila ay ipinadala ng isang sinaunang babaylan upang kunin ang ginto na itinago sa mga kuweba ng bundok ilang siglo na ang nakalilipas. Sinabi rin ng mga ito na sila ay malapit ng yumaman. Sinabihan ng dalawa ang mga kababaryo ni Lupita na kung ang mga ito ay makikipagtulungan, lahat ay yayaman. Kaya naman, si Lupita at ang ilan pang mga kabataang babae sa nayon ay ipinagkatiwala ng mga magulang ng mga ito sa magkapatid na Hernandez na naninirahan sa isa sa mga walang taong bahagi ng baryo sa paanan ng bundok sa ibaba ng mga kuweba. Gumawa ng mga kakaibang ritual ang dalawa na kinabibilangan ng pagpapausok ng insenso at paghahain ng hayop na isinagawa sa isa sa maraming kuweba sa bundok upang higit na makumbinse ang mga lokal sa kanilang supernatural na kapangyarihan. Maluhaluhang inilarawan ni Lupita kung paano gumuho ang kanyang mundo bilang isang dalagitang inosente at berhen nang ibigay sa magkapatid na lalaki para makipagtalik sa edad na 14. Nagmakaawa siya
sa kanyang ina para sa proteksyon, ngunit ito ay walang kakayahang ipagtanggol ang pobreng dalagita. Ang kanyang ama naman ay naging miyembro ng kulto na hibang sa droga. Itutuloy.